SMG Word Daily with Father Jason. We are on day 150, May 30, 2026. Araw-araw pinagnilayan natin ang salita ng Diyos. Bigyan natin ng pansin ng Mark chapter 11, 27 to 33. Si Jesus ay nasa templo. Tinatanong siya ng mga nakatatanda ng bayan, ng mga pinuno. Sabi sa kanya, kanino ba nanggagaling ang kapangyarihan mo? By whose authority do you do these things? Sa ating modernong panahon, pwedeng ang tanong ay, sino ba ang handler mo? Sino ba talaga ang may hawak ng beat ng buhay mo? Who is really in charge of your life? Magandang tanong din yan sa ating mga sarili, hindi lang kay Jesus. Sino ba talaga ang may hawak ng beat ng buhay mo? Madalas, hindi tayo lumalayo kay Jesus dahil kulang tayo sa pagtitiwala, kundi dahil natatakot tayo sa pagbabagong dala ng kanyang paghahari sa ating buhay. Gusto nating manatiling tayo ang may control sa ating mga plano, sa ating mga pangarap. Ngunit habang mahigpit nating hinahawakan ang madibela ng ating buhay, lalo lang tayong napupuno ng takot, pagkalito at pagod. Ang sagot ay simple, ngunit mapagpalaya. Hayaan mong si Jesus ang may hawak ng beat ng buhay mo. Ang kanyang kapangyarihan ang siyang mamayani sa iyo, ang siyang gumabay at magligtas sa iyo. Kapag sinuko mo ang manibela ng iyong buhay kay Jesus, papalitan niya ito ng hindi lamang kaginhawaan, kung hindi ng pag-asa, ng katatagan, ng lakas ng loob, ng liwanag, ng karunungan. Huwag tayong mag-alinlangan na pahawakin si Jesus sa beat ng buhay natin. Buksan natin ang ating puso, hayaang si Jesus ang maging Panginoon ng ating buhay. Sa sandaling kinikilala natin ang kapangyarihan ni Jesus, doon tayo magiging malaya. The moment you surrender to Christ's authority, it is also the moment you begin to live in true freedom.